we have social disorder. May mga tao na wala sa kanilang sarili dahil sa droga, no? Nagkaalat yung mga yan. Sumakay ka ng LRT, matatakot ka. Sumakay ka ng bus, hindi kasi, pati mga bus driver, natatakot. Dati naman, iwanan mo yung sasakyan mo nakabukas, walang gagalaw eh. Ngayon, paglingon mo, wala na yung sasakyan mo eh. Diba? So, kapag meron kang environment na gano'n, ngayon, pati yung negosyante, ayaw na magnegosyo rito. Matatakot sila. Sino nagbibigay ng trabaho sa mga tao? Di ba mga negosyante? Yun po. So, dapat, kailangan maging conducive sa environment na magtayo. And kung investor ako, titignan ko, maayos ba seguridad dyan? Pag hindi maayos, hindi yan mag-i-invest dito. Ang traffic, ang haba na ng traffic ngayon. Traffic creates pollution. Traffic creates stress. Traffic affect mental health of people because, instead na nasa bahay ka na, nagpapahinga, ando ka pa sa traffic, nakaupo. Kukonsumo ka ng gasolina. Hindi maganda sa environment, hindi maganda sa kalye, hindi lahat maganda. Bakit ganun? Yun na nga. Pinoy ako! Thank you, Kuya Nicky, for this opportunity na makausap ka. Salamat po kasi alam ko napaka-busy ninyo eh. No matter how busy it is, right, we'll always find time, to be able to help people, right? So, balita ko po na kayo daw ay tatakbong counselor dito. Yes, currently, nagtatrabaho po tayo sa gobyerno. I work with the Office of the Premier. Yeah. And tayo ay stakeholder relations and community outreach. So, we help all the communities. Hindi lang naman ang Filipino community tinutulungan natin. Pati po yung mga kaibigan natin na Chinese, may kaibigan natin na South Asian, kaibigan natin na itim, and the rest of the communities. Kinoconnect natin yung Premier kasi ang Premier napaka-busy. Minsan, hindi na siya kalabas. And kapag may opportunity na pwede siyang makihalubilo sa mga komunidad, inakabit natin yan. We create an event to make sure that makarating ang Premier, makasalimuhan ng mga tao yung Premier. Chinek ko po yung inyong Facebook page at nakita ko po doon that you are the first Filipino press secretary at the Alberta Legislature, sports aficionado. Yes. Yun pa rin po ba yung current role nyo? So, yeah, I started with the government. I was hired by the Deputy Premier to be the Press Secretary of the Deputy Premier, and Minister of Skilled Trades and Profession at the time. And then, nung dumating yung halalan, na-shuffle kami because we work under the Office of the Premier, the mercy of the Premier, and linipat ako sa Service Alberta and Red Tape Reduction as Press Secretary of the Minister of that particular ministry, right? And then recently I moved to this role in the Premier's office doing stakeholder relations and community outreach kasi mahalaga ito yung komunidad napakahalaga. Ang gobyerno, they always try to find ways na makipag-connect sa komunidad, right? Pero kung mali ang mga taong maharap sa komunidad, may problema kasi may disconnect, di ba? So, ang trabaho namin is to connect the government with the communities, and make sure na yung mensahe ng Premier nakakarating sa kanila, ano ba ginagawa ng pamahalaan natin, and what are the things, yung mga questions nila, napaparating din namin sa Premier. Sa Premier po. Parang kayo po yung nagbi-bridge sa gap from the community to the Premier. Yes. And at the same time, pinupunan namin yung, na pag may time nga yung Premier, iharap namin siya sa komunidad. And they are just easy to reach, po? Yes. And, a lot of people think, parang hirap naman abutin ng Premier, di ba? O hindi nakakarating ang Premier sa atin, Minsan mahirap talaga, You have to understand, Alberta is such a huge province, And ang busy ng Premier Ang busy yung schedule talaga, 'di ba? So the little time that she has, na pinupunan talaga namin 'yan, Pero at the same time, we have to be mindful na tao lang rin yung Premier. Kailangan din magpahinga, may pamilya din siya, 'di ba? Importante 'yon, 'di ba? So, 'yun naman ang kailangan may balanse, Kundi mahirap din, it's not easy to.
It's not an Kasi- easy job. Katulad ko po sa ordinaryong mamamayan dito. Ang tingin ko po kasi pagka sinabing premier, mahirap na ma-reach o Mahirap lapitan. Mahirap lapitan, yun. Exactly. That's the exact word. So yun po ang naiisip namin. And then with you as your role, so parang kayo nga yung nagbe-bridge sa amin papunta doon sa premier para kumbaga yung aming mga siguro sentimiento, hinaing, mga request ay mapaabot sa kanya. Tama. And dito nga po pala sa akin channel, ang mga ini-interview ko po ay yung mga Filipinos here in Canada, whether they are new, bago lang po dito sa Canada, at yung mga matatagal na po. Yes. Kasi alam nyo naman po, marami po tayong mga aspiring na mga kababayan na Filipinos na gusto ring pumunta dito sa Canada, nag-aspire silang pumunta. And through this kind of interview, mabibigyan natin sila ng ideas kung paano ba yung pamumuhay dito. Kasi alam ko naman po, every one of us has a story to tell. Yes. So, and that story can be an inspiration Correct. to our Filipino community. Tama. Okay? Kaya po natin ginagawa yung mga ganitong klaseng interview. And I know na yung mga kababayan natin po, whether na meron silang position sa government or whether an ordinary people, ay meron po silang mga pinagdaanan sa buhay. Tama. At yun po, I wanted to know you better po. Kasi syempre, gusto rin po namin, halimbawa katulad nyo po na kayo ay tatakbo sa pagiging konsehal, gusto po namin malaman kung sino ba at makilala talaga yung taong yon. Kasi kung hindi po namin makikilala, paano po kami boboto? Tama. Diba? Tama yun. So, if you don't mind po, kasi magtatanong po ako ng mga questions like from where you started Sure. up to where you are right now. Yeah. Ano po? So, kailan po ba kayo dumating dito sa Canada? So I arrived in Canada in 2005, Sol. 2005, dumating ako July. I still remember that. So pagbaba ng eroplano, in fact, I came through Toronto. I did not come from Vancouver. Toronto pa ako galing. And then dumating kami, halos midnight. So paglapag ng eroplano dyan sa Leduc, sabi ko, tanaw ko sa bintana, ba't parang walang tao rito? Saan naman ako napunta? Kasi sa atin, di ba, ang daming tao dito. Wala naman tao rito. Anong ginagawa natin dito? Parang we're out of nowhere. So anyway, July is summer here. Pero pagbaba mo, nakita mo, sabi, bakit foggy? Gabi, foggy, madilim, malamig. And that's summertime, right? Sabi ko malamig kasi sanay tayo sa mainit. So that's how I got into here. And then, just after a month pa lang, nung dumating ako, ganado na ako magtrabaho. A lot of people were telling me, sabi niya, Mickey, relax ka muna, enjoy the place. Kasi pag nagtrabaho ka, tuloy-tuloy na yan. You don't stop. Kaya lang, siyempre ako, I get bored. I can just sit down and do nothing. So, my first job I was a school photographer. Oh, wow. Yeah, I was a school photographer for Life Touch Canada. Nung dumating po kayo dito, are you a temporary foreign worker po ba? Or student po kayo? No, when I got in, actually, I was a immigrant. Immigrant. Yeah, an immigrant. I was a journalist back in the Philippines, right? So, yeah, I was a journalist. I covered several things like from police to politics, to entertainment, to sports. And I had to leave because alam mo, at the time I don't know if there's a future for the kids. Yes. Medyo magulo, no? The climate was not conducive for diba, yung future ng kids. So yun ang iniisip ko, but yes. Let's be honest, sarap ng buhay sa Pilipinas, di ba? Totoo. Masarap ng buhay sa Pilipinas, but at the same time, niisip mo, ano bang future ng mga anak natin? Karamihan naman po na nagpupunta dito na sinasacrifice nila yung kanilang, pagminsan yung kanilang profession. Kasi may mga nakakausap po ako na mga doctors, mga talagang mga lawyers, mga professional sa atin,
Pero pagdating po dito, parang nagba-back to zero po sila eh, di ba? Yeah. Kasi you have to, kailangan nyo po mag-upgrade dito Correct. bago ma-recognize yung inyong profession. Di po ba? And then, so, sabi nyo po na talagang it's for the kids, right? Kaya po kayo nagpunta dito. And so, nag-apply po kayo, express entry po ang in-applyan nyo? Or No, paano actually, po? just a regular entry. So there was one day, sabi ni, lalakad kami sa Makati. Nakita namin yung isang agency, it's called, Canadian Opportunities, Yes. right? And we went up there. And I was surprised kasi yung may-ari pala noon, kapatid ni Jinky Manzares. So I was in the entertainment industry as well, so I know Jinky. So anyway, cut the long story short, we just filed our application to see if, pa-assess kami Yes. kung yung point system, mag-qualify ka. Diba? So, then 9/11 happened. Yes. So, na-hold yung paper for a long time. So, I thought, wala na. Yung whatever application you did or yung deposit you did, wala na yun. And then, in 2004, actually, nasunog yung bahay ng in-laws ko. Oh, wow. 3 properties. Yeah. And that was April Fool's Day. Lakas ng hangin, 80 kilometers wind. So, in 20-25 minutes, ubos. Kasi alam mo naman sa atin, kahoy, may konting, may konting halob lang, kahoy, bilis maubos, di ba? So, anyway, and we were very sad at the time. But come November of that year, 2004, we received a letter from the Canadian Embassy telling us to upgrade. Not upgrade, but update, our files. Sabi ko, akala ko wala na ito, di ba? So, Kasi update. tagal na po, di ba? Yes, ang tagal. 2001, 2004. Wow. So, update. Then, by December, I got a letter, medical. So, okay, medical. Then, before I know it, July was already here. So, like I told you, right? So, sabi ko, God talaga magaling. Di ba? Magaling talaga ang Panginoon natin. Because, you close a door, you open a window. There's the window of opportunity was Canada. Yes. I never did that. Right? And then, kasi matagal po di ba? Yes. Yung naging process. Yes. Na yung tagal na yun, na-experience din ngayon ng ating mga kababayan. Correct. Na pag nag-a-apply sila, minsan nag-give up na sila. At iniisip nila, siguro wala ng pag-asa kasi walang, like you've said, from 2001, 2004, bakit kung kailan 2004, after 4 years, saka nagkaroon pa ng result? Correct. Diba? Pero ang advice ko sa mga kababayan natin, huwag kayong mawala ng pag-asa. Canada is a beautiful country. They welcome immigrants and that's a beautiful thing. We just need to make sure that they understand that the process sometimes takes a little while, right? But, importante kasi patience Tapos, yung pagpasok mo dito, don't expect na you don't start from the bottom. The bottom, right? Entry level. Lahat tayo, wala sigurong doktor na pumunta dito na hindi nag-start sa sa entry level. Yes. Lahat ng tao dito nag-start sa entry level. So kung magtrabaho ka man sa fast food, magtrabaho ka man sa expect that. But marangal na trabaho Marangal na trabaho. And I know a lot of people may nagbebenta ng kalabaw dyan, di ba, Sol? May nagbebenta ng kalabaw, may nagbebenta ng lupa, Yes. So, hindi madali yon for someone to sacrifice their life to come to Canada. It's not easy, right? And this is one reason also, to segue a little bit, this is one reason why I joined government. Kasi, alam mo, nung pumasok tayo lahat dito, mga tao na pumunta dito sa Canada, akala natin, bed of roses. Tawag natin. Lahat ng promises nila, ang ganda ng Canada, ganun. Pagdating dito, hindi mo ma-practice yung profession mo. Kung doktor ka, kung nurse ka, hindi ka nurse dito. Kailangan, healthcare aid or LPN ka, hindi ka RN. Magkaiba yun. Dito, magkaiba. Pero, registered nurse ka sa Pilipinas. Bakit ganun? O registered nurse ka sa ibang bansa. Bakit ganun? Iba kasi ang sistema ng Canada. Ang problema na nakikita ko, kaya ako nag-involve sa government, is because yung bridging of that gap, okay? There is a gap, right? So, pagpasok,
ng isang immigrant or pagpasok ng isang temporary foreign worker, right? Obviously, ibang stream yun, ano? Even you're an immigrant, hindi inaano yung credentials mo. Hindi kinikilala. Yes. Hindi nare-recognize. So, ang problema, bakit walang paraan at walang malinaw na daan na ma-recognize? Di ba? Kasi kung masyadong mahaba, ang tawag natin doon red tape. Di ba? Pag pinahihirapan kayo, red tape yun. Di ba? Ayaw natin yun. Gusto natin malinaw ang daan para maka-integrate ka ng maayos. Kasi siyempre, ang Canada, iba mga patakaran dito, kailangan matutunan mo yung mga patakaran dito. Dito, pag nagkamali ka, sabihin mo, even in the sidewalk, di ba? Pag dulas ka dyan, pwede kang kasuhan eh. Oo, yun na nga. Oo, maraming dito, maraming batas na kailangan alam mo, di ba? Kasi kung hindi, you'll get into trouble. Yes. No? So, yun na yun, yung pagdugtong niyan, kaya nung sa town hall ng 2019, na nandun yung isang kandidato na pagka-premier, si Jason Kenney, at that time, I stood up, as a reporter of the Alberta Filipino Journal. Tumayo ako. Tinanong, sabi ko, bakit hindi niyo rini-recognize ang mga immigrants, not only Filipinos, but mga immigrants na pumasok dito, doktor, nagda-drive ng taxi cab. Kailangan natin ng doktor, nurse, iba ang trabaho, nagki-cleaning. Bakit ganun? Yes. Di ba? Kailangan natin itong mga tao natin. We're losing billions of dollars because of that kasi hindi na dinudukto ng maayos. So nakakuha siya ng idea, tinayo niya yung Fairness for Newcomers Summit, tsaka yung Fairness for Newcomers Office. Ang purpose nun is supposed to be to bridge that gap. But hanggang sa ngayon, tayo sinusubaybayan natin itong development nito. Na simula nung 2019 hanggang 2024, inaalam ko kung nasaan na tayo. Kasi siyempre hindi ko naman hawak yung file na yan. Yung gobyernong papatakbo niyan, gusto malaman nasaan na. Kasi marami nagtatanong sa akin, mga kababayan natin hindi lang kababayan natin, kundi yung mga ibang lahi din. Na ano naman nangyari? Doon sa advokasya mo na gusto mo madugtong yan na maayos. Kasi kailangan natin maayos yan. Masaayos na kailangan natin ng nurses. Huwag na kahirapan. Yes. Dapat maiksi lang. Dapat within 6 months, within 1 year, makapag-practice na sila. Hindi yung pahihirapan natin. Kasi alam natin may mga gaps. Pero ang mga pumipigil kasi dyan, yung mga regulatory bodies natin. Marami kasi ditong regulatory bodies. Hindi ang gobyerno, kundi ang regulatory bodies ang humaharap. Yung pinoprotektahan nila yung mga lahi ba nila. Pero yan dapat, Canadian, kung Canadian ka na, dapat tanggapin ka bilang Canadian. Hindi bilang Pilipino, Canadian ka Dapat tanggapin ka bilang Canadian. So aside from, ito po siguro yung magiging plataforma mo at saka yung inyong advocacy pagka kayo ay nahalal sa pagiging counselor. Bukod po doon, ano pa po yung... Well, magkaiba kasi ang ang provincial sa city. Yes. Sa city talaga ngayon kaya lang naman natin naisipan na tumakbo dahil itong property tax natin So pataas ang property tax natin. Kung mga kababayan natin, karamihan sa kanila ay may mga property na dito, di ba? Dito na sila naninirahan. Taon-taon tumataas ang property tax, right? So ngayon, kung suma total, may 25% ang jump ng property tax. Napakalaki nun. So, in terms of money, that is additional $200-300 out of your pocket. Bakit natin hahayaan na maging ganito ang Edmonton? Di ba? Ang serbisyo, hindi nadagdagan. Right? In fact, ang sama ng serbisyo. Right? So magbabayad tayo ng extra, pero masama ang serbisyo. It doesn't add up, di ba? So, we need to spend money wisely. That's number one. Yun talaga ang gusto mong makita na pagmasdan natin anong ginagastos ng city. Kasi kung wala tayong pera, huwag tayo gumastos. Wala tayong pera Bakit tayo gumagastos ng at tapos babalik ako kay Sol. Sol, hingi ako ulit ng pera sa'yo kasi kulang yung paggastos namin. Di ba? Hindi tama. Di ba? Pangalawa, makita mo yung syudad natin, yung City of Edmonton. Ang daming krimen. Ang daming
we have social disorder, may mga tao na wala sa kanilang sarili dahil sa droga, no? Nagkaalat yung mga yan. Sumakay ka ng LRT, matatakot ka. Oo. Pumunta ka sa mga... Yes, lahat ng tao natatakot. Ano? Sumakay ka ng bus, hindi kasi pati mga bus driver natatakot. Bakit naging ganito ang syudad natin? Dati naman, iwanan mo yung sasakyan mo nakabukas, walang gagalaw eh. Wala. Ngayon, paglingon mo, wala na yung sasakyan mo eh. Diba? So, kapag meron kang environment na gano'n, nakakatakot yun kasi, ngayon, pati yung negosyante, ayaw na magnegosyo rito. Natatakot sila. Sino nagbibigay ng trabaho sa mga tao? Di ba mga negosyante? Yun po. So, dapat, kailangan maging conducive sa environment na magtayo. And kung investor ako, titignan ko, maayos ba seguridad dyan? Pag hindi maayos, hindi yan mag-i-invest dito. Di ba? Kaya tayo, kulang na kulang tayo. In fact, na pag-iwanan tayo ng Calgary. Ang Calgary, although, kahit naman ng Calgary, may ganitong problema. Mas minamanage yung medyo okay yung management nila doon. Oo. Dito, we need to do a better job managing that. Tapos yung pangatlo yung snow removal, yung mga basic services. Kapag syudad ka, ang importante malinis yung kalye. No? Kasi during snow time, people have to go to work. Kailangan malinis yung kalye. Siguraduhin natin, maayos ang snow removal. Yung mga natin, yung mga lawns natin, hindi nakakat. So, ang gulo ng city. Diba? Mga potholes, butas-butas na yung kalye natin, hindi pa naaayos. Bakit ganun? Tapos doon na lang sa lugar ko, sa west side of the city. I've been there for 14 years. Ang kalye, ganun pa rin. One going south, one going north. Lumaki na yung komunidad. Right? 14 years ago, hindi man na-develop. Ang traffic, ang haba na ng traffic ngayon. The traffic creates pollution. Right? Traffic creates pollution. Traffic creates stress. Right? Traffic affect mental health of people because, instead na nasa bahay ka na, nagpapahinga, andun ka pa sa traffic na kaupo, kukonsumo ka ng gasolina. Hindi maganda sa environment, hindi maganda sa kalye, hindi lahat maganda. Bakit ganun? Yun na nga. Yun ang mga bagay talaga na bakit, naisipan ko, pumasok at tumakbo. Another thing is, ang city kasi, may mga opportunities dyan no? Bakit yung mga kababayan natin, hindi natin nakikita na nabibigyan ng oportunidad? Ang oportunidad dapat para sa lahat. Hindi para sa isang lahi o para sa, Ang nakikita namin kung sino na halal, yun ang mga tao nila ang pumasok doon. Hindi tama, di ba? Dapat equal chance. No? Yun ang dapat natutukan natin. Yeah. Siguro isa rin sa nakikita yung importance kung bakit kayo tatakbo sa pagiging counselor is the importance of having a Filipino representation. Oo. Alam mo, ang running for elected position, di ba? Hindi lang naman Pilipino dapat natin paglingkuran. But siyempre, tayo bilang Pilipino, magtulungan tayo. Mahalaga magtulungan tayo. Tama na yung sinasabi ko na hindi ito pagalingan ng pagandahan ng lalaki. Hindi ganoon, no? Mas maganda tayo kung magko-compete tayo. Compete tayo sa sa merkado, mas malaking merkado, hindi sa sarili nating bakod. No? Iwasan natin yung tayo nagko-compete pero hindi tayo nagkikipag-compete sa malaking di ba? Yeah. Malaking merkado. Doon tayo sa malaking merkado. Doon po, we don't have to mag-compete tayo sa isa't isa natin. Kasi yung iba, sinasabi nila, yung mentality ng crab mentality. Yes. Naghihilahan, gano'n. And mahusay ang Pilipino. Let's be honest, mahusay talaga ang Pilipino. Lahat kayo mahusay. Di ba? Dalhin nyo yung husay nyo, dalhin nyo sa merkado. Yes. Huwag nyo yung compete sa sarili nyong kapwa Pilipino kasi maliit lang ang merkado ng kapwa Pilipino Pero yung merkado na nasa labas, yan ang malaking merkado. Yun ang dapat natin tutukan. So kung sakali po yung mga kababayan natin na nandito sa Canada, whether they are temporary foreign workers, permanent resident or citizens,
can they reach you? Pwede Oh po ba yes, kayo- anytime. Right now, I'm still involved with the Alberta government, right? Opo. And yeah, they can definitely reach out. You know, again, Sol, I don't make promises that I Yeah. cannot fulfill. Oh, yes. Ano? We will have to see case-to-case basis kung anong magagawa. Ano? Kasi mas maganda na yung, you know, under-promise, over-deliver. Yes, that's right? true. Rather than we promise something. Hindi naman natin alam kung ano mga sari-sari problema kasi yan. No? And yung tao kasi, yung iba hindi nila naintindihan. No? We have the federal, we have the provincial, and the municipal. Ano? So yung municipal, yun yung city. No? Yung provincial, yun yung sa premier level, and then yung federal, yun yung prime minister level. May mga bagay na hawak ng federal. Kung titingnan mo, for example, immigration, federal yan. Yes po. So sa mga kababayan natin na nag-experience na, delay yung papel ko, nahirapan ako sa papel, federal yun. Ang kinakausap doon, MP, no? Yung Member of Parliament. Yun yung dapat lapitan ninyo. Now, kung hindi niyo alam kung sino at gusto niyo i-connect, no? Always feel free to reach out. I will try to bridge that gap, ano? And then doon naman sa provincial, ano bang trabaho ng provincial? Maraming trabaho ng provincial, no? We take care of a lot of things, right? Sabihin na natin yung child tax benefit or ano yan, that's still federal, but disability, right? Meron tayong seniors, merong disability benefits. Yan sa provincial yan. Ano? Meron tayong culture grants sa provincial. Yan, mga organisasyon na gustong to tap into that, provincial naman yan. Ano? Sa city level naman, ang hawak ng city, yung day-to-day. Yung mga nakikita natin, kalye natin, right? Yung taxes natin, yung nangyayari. Locally, it affects people directly, is the city. So yun, maganda pong information na share nyo sa akin yun kasi ako rin po bilang ordinary na mamamayan dito, hindi ko po kasi talaga alam kung kanino ako pupunta kung sakaling meron akong mga problems katulad nasabi ninyo. That's a very good information. And then at least we can reach you kung sakaling may katanungan kami na hindi namin alam kung kanino pupunta. Yes. And Sol, you know, again, the Alberta Filipino Journal is always open, you know, to help people. Pag magsulat sila sa Alberta Filipino Journal. Kung meron silang mga experiences na, you know, gusto iparating, the journal is always open for that, right? So magandang magandang vehikulo to express your frustrations on things and whatnot. Para matugunan yung mga problema na yan, no? Because if you don't let government know what's going on, hindi namin malalaman yun. Diba? Kasi sa laki ng gobyerno, ang daming problema sa totoo lang, diba? Kung hindi mo sabihin sa gobyerno yan, baka hindi nila alam. Tulad ng nangyayari na LMIA na inaabuso sila ng employer. Pag kayo inaabuso ng employer, come forward. Kasi may programa para dyan para matulungan kayo. Diba? Kasi hindi dapat kayo inaabuso ng employer. So, before we end this interview po, any final message to our fellow Filipino? No, first of all, maraming salamat. Sa mga kababayan naman natin, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung gusto niyo pumunta ng Canada, medyo may transition ngayon. No? Nagbabagong gobyerno, kumakambyo, kasi ang nangyari, masyadong marami ang pinapasok nila, pero hindi sila handa sa housing, no? And I feel bad for our kababayans na gusto lang naman nila ng oportunidad na pumunta dito na makapagtrabaho, bagong buhay ang tawag natin, no? Or better opportunity. Pero the infrastructure is not there. Wala yung mga bahay, ang mahal ng upa nila, kawawa naman. 'Di ba? Yung iba pumunta dito kung ano-anong binenta na, 'di ba? Tapos ngayon pauuwi na naman. Kawawa. Hindi dapat ganoon. Hindi dapat ganoon. Unfortunately, this is a federal problem and, provincially, wala kami magawa dyan. Sige po. And that's it po, mga kababayan. Maraming po salamat sa inyo, Nikki Gocon. Tatakbo po siyang counselor
dito sa Edmonton West, Yeah, Edmonton West, Ward 1, Ward 1. Nakota Isga. Okay. So, I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, information, buhay natin dito sa Canada to come. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Magandang araw po sa inyo lahat. Thank you, very thank you, much. thank you. Ayun. Pwede na po tayo uminom nito. Okay. Mo, anong gusto mo?